Kumusta kayo mga katalaw? Narito na naman po ang inyong lingkod para ibahagi ang tunay na karanasan ng mga kwentong kababalaghan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and hit the notification bell para updated ka sa susunod kong kwento. Kumusta po kayo, Katalaw Red? At sa mga tagapakinig mo sa iyong mga kwentong kababalaghan. Ako nga po pala si Mark. Nais ko po sanang ibahagi ang aking karanasan noong kabinataan ko pa. Isa pong katiwala ang aking ama sa isang pastuhan na kilala sa aming bayan. Isang beses lang po sa loob ng isang taon kung bumisita ang may-ari ng pastuhang iyon. Kaya naman, ako na po at ang aking pinsan ang naging katuwang ng aking ama sa pag-aalaga ng mga alagang baka. Malayo po kami sa kabihasnan dahil sadyang ilang bundok pa po ang tatahakin bago pa makarating sa kabayanan. May mga kapitbahay po kami pero di tanaw ang mga ito. Sadyang ilan lang ang masasabi kong kapitbahay sa lugar na iyon. Isang gabi, nagyaya ang aking pinsan na mangilaw ng ibon. Dahil sanay naman kami na manghuli ng ibon ng mga panahong iyon para kahit papano ay may maiulam kami kinabukasan. Tinungo namin ang mga naglalakihang punong kahoy ng pastulang iyon pero wala kaming nakitang ibon ng mga oras na iyon. Kaya naman tinungo namin ang isang parte ng pastuhan na masukal at puro malalaking kahoy. Naaliw naman kami ng aking pinsan sa mga oras na iyon. Dahil sadyang napakaraming ibon ang huli naming napuntahan. Nang pauwi na kami ay may kumaluskos di kalayuan sa aming kinaroroonan. Agad naman naming tinungo iyon. Inisip namin ng mga oras na iyon ay baka isang baboy ramo ito na nanginginain lamang sa lugar na iyon. Nang makalapit na kami ay tinutukan ko ng aking dalang flashlight kung saan nagmumula ang kaluskos. Laking gulat ko at ng aking pinsan nang tumambad sa aming harapan ang isang nilalang na pulang-pula ang mga mata. Matutulis ang mga kuko na kulay itim at nagtatayuan ang mahahabang buhok nito at duguan. May kinakain itong isang bulo ng baka. Aswang, wika ng aking pinsan. Pagkakita namin niyon ay agad kong binunot ang aking itak na nakasukbit sa aking baywang para itaga sa nasabing aswang. At sinipat naman ng aking pinsan ang kanyang baril upang barilin ito. Pero sadyang napakabilis nitong mawala. Naiwan naman ang walang buhay na bulo ng baka na laslas na ang leeg at halos maputol ito dahil sa talim at natutulis na ngipin ng aswang. Nang dahil sa pangyayaring iyon, ay agad naman kaming umuwi ng aking pinsan at para ipaalam ko na rin sa aking ama ang mga nangyari sa gabing iyon. Pero di man lang nagulat o nagtaka ang aking ama nang malaman ang mga pangyayaring iyon. Sa halip ay nagsalita pa ito. Nakilala daw niya ang may kagagawan ng mga pangyayaring iyon. Dahil may mga gabing nag-iingay ang mga alagang baka, ay palihim niya itong tinungo. Noong unang araw, inisip niya na magnanakaw raw ito. Pero laking gulat niya nang masilayan niya kung paano nito patayin ang walang kalaban-laban na bulo ng baka gamit ang mahahabang kuko nito at matatalim na ngipin. Nang matapos nang maisagawa ng nasabing aswang ang pagpatay sa bulo ng baka, ay umalis na ito. Pero lingid sa kaalaman ng nasabing aswang ay sinundan ito ng aking ama ng palihim. Maya-maya pa ay nagpalit na ito ng anyo. Sa di kalayuan ay nakilala ito ng aking ama. Dahil noong mga pagkakataong iyon ay unti-unti nang sumisikat ang buwan. Iilan lang naman kaming magkakapitbahay doon. Isang bahay sa karatig na pastuhan, isang malaking bahay na malapit sa sapa, at isang bahay sa paanan ng bundok. Laking gulat ko nang sabihin niyang siningning iyon. Di naman ako makapaniwala sa narinig ko, Katalaw Red. Siningning nga po pala ay kababata ko. Halos doon na rin ito nagdalaga.
May mga pagkakataon pa nga na doon ito tumutuloy sa bahay kapag wala ang kanyang mga magulang. Tinanong ko ang aking ama kung ano ang nangyari at bakit naging aswang ang kababata kong si Ningning. Ang sabi naman ng aking ama, noong mga nakaraang taon daw ay biglang umuwi ng kapis ang pamilya nila Ningning sa kadahilan ng malubha na raw ang sakit ng lola nito. Nang mamatay at mailibing na ang lola ni Ningning ay agad naman daw na bumalik ang mga ito sa aming lugar. Dati pong masayahing bata si Ningning at palabiro ito. Pero ayon sa aking ama, simula daw nang makauwi ito galing sa probinsya ng kanyang lola ay halos ayaw na nitong makihalubilo at ayaw na nitong lumabas ng kanilang bahay. Sa mga narinig kong iyon, Katalaw Red, ay hindi pa rin ako lubusang makapaniwala. Hanggang isang gabi, kabilugan ng buwan ng mga gabing iyon. Pauwi na kami ng aking pinsan galing ng sayawan sa kabilang bayan. Ilang bundok ang aming tinahak at puro kakahuyan ang daang iyon. 2 kilometro pa bago namin marating ang aming tirahan nang biglang dumamba ang sinasakyan naming kabayo na para bang may nakikita itong di pangkaraniwan. Maya-maya pa ay may kung anong nilalang ang tumalon mula sa isang malaking puno ng akasya at humarang sa aming dinaraanan. Tumambad sa amin ang isang nilalang na pulang-pula ang mga mata, matutulis ang mga kuko na kulay itim, nagtatayuan ang mga buhok at matutulis na mga ngipin nito. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan ng tumakbo ang sinasakyan naming kabayo at pumilapon kami sa gilid ng daan. Nang aakma nang aatakihin na kami ng nasabing nilalang ay agad kong ikinasa ang dala kong baril at ipinutok iyon sa nilalang na nasa aming harapan. Tinamaan ng bala ang nilalang na iyon pero di namin nakita kung saan ito nagtungo. Tanging patak na lamang ng dugo ang aming nakita. Nang sinundan namin ang mga patak ng mga dugong iyon, ay natukoy na namin kung saan ito nagtungo. Sa bahay na nakatayo sa paanan ng bundok. At iyon ang bahay ng kababata kong si Ningning. At doon napatunayan ko na totoo pala na si Ningning ang aswang sa aming lugar.